diretso na lang po. Yan, diretso na lang. Yan, perfect. Smile. Kakagawa lang po yan, sir. Sir Romy, one, two. Wait lang tayo nagkaganyan. Kasi lang Ang ganda, ang saya. Program, may we request everyone to rise with honor and pride as we sing as one our Philippine national anthem through an audio-visual presentation. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, pinagmumula ng karunungan, pagkamalikhain at katotohanan, kami po'y nagtitipon sa iyong banal na presensya nang may pusong mapagpasalamat at pag-asang puno ng liwanag. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagdiriwang ang kaalaman at kultura kung saan ang mga kwento ay nagiging daluyan ng pagkatuto at ang tahimik ngunit tapat na paglilingkod ng mga guro ay binibigyang halaga at pagkilala. Basbasan po ninyo ang pagdiriwang na ito ng mga learning resources, mga akdang isinulat ng may malasakit, iginuhit ng may imahinasyon, at hinubog ng wagas na pagmamahal para sa bawat batang Pilipino. Naway ang bawat pahina ay maghatid hindi lamang ng kaalaman, kundi ng pagpapahalaga, pagkakakinanlang at malasakit. Iniaalay po namin sa inyo ang aming mga guro, manunulat, editor, ilustrador at lahat ng kawani ng aming dibisyon na patuloy na humuhubog sa isipan at puso ng mga mag-aaral, higit pa sa loob ng silid-aralan. Ipagkaloob po ninyo sa kanilang patuloy na inspirasyon upang ang kanilang pagkamalikhain ay hindi maglaho at ang kanilang paglilingkod ay manatiling tapat, marangal at maligaya. Sa aming pagbibigay parangal ngayon, turuan niyo kaming manatiling mapagpakumbaba sa tagumpay, mapagbigay sa pagkilala at nagkakaisa sa iisang layunin, ang makapaglingkod sa bawat mag-aaral, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Pagpalain po ninyo ang mga taong sa amin ay namumuno, ang aming tagapamanihala, mga katuwang, tagamasid at maging ang lahat ng mga kawani at panauhing naririto. Naway lalo pang tumibay ang aming pagtutulungan, maging makabuluhan ang bawat inobasyon, at ang mga hakbang na aming tatahakin ay magbunga ng inklusibo, makabuluhan, at tunay na makabayang pagkatuto. Basbasan po ninyo ang buong programa, ang bawat salitang bibigkasin, kwentong ibabahagi, talento at dangal na pararangalan, at ugnayang lalong pagtitibayin. Naway ang lahat ng ito ay magbigay luwalhati sa iyo at mag-iwan ng pangmatagalang kapakinabangan para sa aming mga mag-aaral. Ang lahat ng ito ay aming iniaalay ng may pananampalataya, pasasalamat at pag-asa. Amen. Milestone reminds you that your writing matters, your stories can enlighten minds, move hearts, and spark change. Continue to write boldly, think deeply, and express truthfully. Huwag ihinto kahit nahihirapan na. As they say, a winning writer is not the one who never struggles, but the one who never stops writing. Let this victory be the beginning of greater journeys in storytelling and self-expressions. Muli, mabuhay ang ating mga manunulat. Situation, actually English talaga Tagalog yun, no? Para dalawa siya. So kahit anong situation, G na G pa rin ang education. Magandang umaga po sa inyo. The workshop, parents and teacher gain deeper understanding of story structure, language use,
illustration, integration, voice modulation, and effective storytelling techniques. This training became the foundation for producing quality storybook and recorded storytelling outputs that met the standard of the competition. Kaya po, 2 years in a row, ang aming pong storyteller ay nakakarating po sa region. In fact, this year po, first, second, third storytelling ay nakuha po ng aming district for the PTA, and first po kami para sa teachers competition. So, ayan po yung mga training namin. Nag-ano po kami. Next, please. The early identification and nurturing of teachers and parents' storybook writing and storytelling potential to district-friendly competition also serve as a key factor in this achievement. Once identified, district quality assurance teams were provided with regular opportunities to give technical assistance. So talaga po, ang lahat ng eskwelahan namin ay nagkukumpit. Hindi po pwedeng point lang. Dapat lahat po ng school ay dapat po makasali sila para po mas makapag-identify kami ng quality na storybooks and storytellers. Yan po yung mga samples po namin. Talaga pong ini-enhance po namin sila. And once po na ma-identify na namin, ay binibigyan pa rin po namin sila ng mga technical assistance. In addition, the continuous technical assistance provided by the District Quality Assurance Team, their guidance ensured that storybook and recorded storytelling output adhered to quality benchmark in content accuracy, language appropriateness, technical production, and pedagogical value. Regular feedback and coaching from the team allowed teachers to refine their output, address gap, and enhance the overall quality of storytelling materials. This quality assurance process played a crucial role in elevating the district entries to competition level. So talaga pong balik-balik siya hanggang hindi po nare-refine yung mga storybooks nila, ulit-ulit po sila. So yan po ang mga sessions ng assurance team po ng district namin for every competitions. So, to end, ito po ang pinasasabi po ni Ma'am Angie. Overall, the convergence of district-level capacity building initiatives, quality assurance mechanisms from district leadership and support created holistic and enabling environment for storytelling excellence. These best practices not only led to our district success in this 7th Gawad Chodora Alonso recorded storytelling competition, but also strengthened our commitment to developing learners' literacy, creativity, and appreciation of Filipino culture through meaningful storytelling. Storytellers. Division level, 3rd place. Congratulations, Sir John Paul Nicolas Q. Wamor, ang jeepney at ang mga serye sa kalye. Mula po sa Caipogno Elementary School, Santa Maria, West District. Recorded storytelling from real-life storytellers. Division level rank 2. Abigail R. Hepan. Gamit ako sinusundan ng anino ko. Perez Elementary School, Santa Maria, West District. Nakita ko sa listahan natin, sir, sa kategoring ito ay mga taga Santa Maria ang nagtingning. At ang kampiyon sa division level recorded storytelling from real-life storytellers ay wala pong iba kundi si Sir Jerome D. Napili. Anong meron sa bibig ni Primo? Cornelia M. De Jesus Memorial Central School mula sa Santa Maria West District.
Isang makabuluhang hakbang sa nagawa ng Schools Division ng Bulacan, ang pagdiriwang ng talino, kultura at malikayang pagkukwento. Hindi lamang ito tungkol sa mga aklat, kundi tungkol sa paghubog ng puso at isip ng mga bata sa tulong ng mga dekalidad na learning resources. Isinagawa ng SDO Bulacan Curriculum Implementation Division sa ilalim ng Learning Resource Management and Development System ang Division Celebration of Learning Resources kasabay ng pagkilala sa mga nanalo ng kapitong Gawad Teodora Alonzo Storybook Writing sa 8th Grade Sudel and Resort sa San Rafael, Bulacan. Dinaluhan ang aktibidad ng mga pinunang dibisyon, mga education program supervisors, district supervisors, school heads, PTA Federation, mga guro at mga katuwang ng edukasyon. Sa pamumuno ni LRMTS Education Program Supervisor Dr. Marilyn G. Ramos, nasaksiyan sa nasabing programa ang paglalatag ng mga booth mula sa iba't ibang EDIs tampok ang kanilang pangunahing validated learning resources. Sinamahan ng mga printed samples at QR-coded digital copies upang mas mapalawak ang access sa mga materyales. Nagbigay rin ng buhay at kulay sa programa ang mga storytelling at drawing activities na nagpakita ng husay at imahinasyon ng mga guro at ilustrador. Dumalo rin ang mga learning partners at publishing houses tulad ng Lampard Books at National Geographic Learning bilang suporta sa pagbibigay ng makabuluhang learning resources para sa mga batang Bulakenyo. Bilang bahagi ng selebrasyon, pinarangalan ang mga finalists at winners na kapitong Gawad Teodora Alonzo bilang pagkilala sa kanilang ambag sa paglikha ng mga kwentong nakaugat sa kulturang Pilipino at angkop sa batang mambabasa. Sa pagdiriwang na ito, pinatutunayan na ang edukasyon ay hindi lang tinuturo, kundi nararamdaman at naibabahagi. Sa bawat learning resource na likha, mas pinagtibay ng SDO Bulacan ang edukasyong may puso, may kultura, at may pag-asa para sa kinabukasan ng kabataang Bulakenyo. Mula sa CID NRMTS Unit, ako si John Juan Santiago para sa LR Update.